So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to ay mula kay LG Vlogs. Tapos, syempre, courtesy natin kay Attorney Claire. Batas with Attorney Claire. Ano? So, meron itong pamagat na OMG, Robin Padilla, haharangin ang impeachment laban kay Sara. Ito, panoorin. So, yan yung bibigyan natin ng reaction, men. Panoorin natin kasi alam naman natin na si Robin Padilla nga ay hindi pa nga sinisimulan yung impeachment ay tila ba meron na siyang sagot. So, 'di ba, parang nakakaano 'yon na bilang senador bakit ganyan ka mag-isip, 'di ba? So, bago natin simulan Algeria Vlog, suportahan niyo 'yan. Tapos syempre, courtesy na rin kay Attorney Claire. Batas with Attorney Claire yung YouTube channel niya. Tapos syempre, kung gusto niyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. Sa mga kanoisy, hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin. So again, ang pamagat ng video ito, OMG, Robin Padilla, haharangin ng impeachment laban kay Sara. Ito panoorin. So like, comment, share, subscribe. Start. Dapat siguro makinig ka. Magbasa ba? Ulit. Dapat siguro makinig ka. Magbasa-basa. Para Tama. malaman mo ano ba ang obligasyon ng isang senador kapag ang articles of impeachment ay nandyan na sa Senado. Tama. Kayo ay tatayo na parang judge. Hindi lang judge. Hindi lang Judge ng taong bayan, hindi judge ni VP Sara. Kasi baka nakakalimutan ni Sen Robin ba na binoto din natin siya. Or meron namang iba na hindi bumoto kay Sen Robin, di ba? So ako, ibinoto ko kasi yung taong yan. Ngayon, sising-sisi ako, di ba? So, kaya ngayon, ayaw na natin magdagdag ng mga artista, di ba? parang judge. Judge talaga. Kayo ang didinig. At kayo rin yung huhusga. Grabe. Hindi pa nababasa yung articles of impeachment. Ayan, nagyayabang ka na. Nahahadlangan mo ang impeachment. Yan ba ang sinasabi sa rules? Diba? Yan ba yung sinasabi sa rules? Tama. Ano ba dapat malaman sa pagiging senador? Okay? Sige, pakinggan nga natin muna itong si Senator Robin Padilla. Grabe kasi. Senator Robin Padilla vows to block impeachment complaints against Vice President Sara Duterte should it reach the Senate. The senator makes the commitment on Monday, January 13, as he attends the Iglesia ni Cristos and National Rally for Peace at the Carino Grandstand in Manila. Reporters asked Padilla in an interview if his participation in the rally is a giveaway that he will vote no once Napaka-bias talaga, no? an impeachment complaint against Duterte reaches the Senate. Padilla answers in the affirmative, saying he is certain as early as now that he will oppose the impeachment moves against Duterte. According to the senator, his views are in line with President Bongbong Marcos' directive, where the president discouraged the filing of impeachment complaints against Duterte. Grabe. Totoo ba? Na ang gusto mong sundin, di ba? At ang gusto mong susugan, ay yung sinasabi ni PBBM. Na huwag na Tama. sanang ituloy yung impeachment. Doon ka ba talaga kung ano ang nais ni PBBM? O talagang ayaw mo ng impeachment? Tama. Napaghahalataan din kasi na bias tong taong to eh. Huwag mo nang paikot-ikutin. Sugarcoat Huwag mo nang pa. gayahin yung sinasabi ng mga taga-INC na sila ay para susugan yung gusto ni PBBM na no impeachment. Ikaw na mismo magsabi, aminin mo na talagang ikaw ay para sa mga Duterte. Yun. Malinaw. Hindi na pala Malinaw pa sa klaro. Makakibuloy pa. Di ba? mga Duterte to. Makakibuloy pa to. Uy. Diba? Diba? Pareha kami ng ni Attorney Claire. Bakit ba itong naiboto na senador na to? Parang yung mga may bahid ng katiwalian ang ninanais na suportahan. Grabe. Nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng reklamo kay Pastor Kibuloy. Abay gusto ring harangin. Actually, hinarang niya agad, di ba? Tama. Kaya nga di ko maintindihan din si Senator Robin, si Senator Bato nung sa issue ni Kibuloy. Like, dun pa lang Dun pa lang makikita mo talaga tong mga taong to na parang willing talaga sila na i-protect yung nasa kampo nila. 'Di ba? Kasi kung dati yung kay Kibuloy, 'di ba dapat sila mismo as a senador, sabihin natin friends nila si Kibuloy, 'di ba dapat sila mismo yung magsabi kay Kibuloy na Kibuloy sumuko ka na lang. 'Di ba? Huwag kang matakot, nasa Senado naman kami, hindi ka namin pababayaan. Para naman mabigyan siya ng tamang proseso ba? Kumbaga naidadaan sa due process. Hindi yung kayo mismo hindi nyo ginagawa ng paraan para si Kibuloy ay sumuko. Ang sa inyo lang is tinutugis nyo pa yung gobyerno na bakit ginaganyan nyo si Kibuloy? Bakit ginaganyan nyo yung KOJC? Diba?
So parang napaghahalataan kayo na bias kayo. Tapos ngayon, dito na naman kayo sa kay VP Sara. Diyos ko, day. Yung pagkakaroon ng pag-order or pag-issue ng arrest order kay Pastor Kibuloy dahil hindi nga pumupunta dito sa Senado para sa hearing. Hinadlangan niya rin yun, pabor kay Pastor Kibuloy. Grabe. Ang tingin niya kay Pastor Kibuloy ay isang hero. Baka nga Lord di ba? Pwede ka naman kasing kumampi. Pero ba't hindi mo muna hayaang pakinggan kung ano yung inireklamo, ano yung issue? Tama. Hindi yung hindi mo pa nababasa. Mga kaklir, hindi pa. Wala pang articles of impeachment. Wala pa. May desisyon na siya agad. Tama ba yun? Loyal Biruin nyo pati yung sa China, di ba? Porket yun yung stand ng sinusuportahan nila is yun na lang din yung stand nila. Wala silang pake kahit na may water cannon dyan. Di ba? Biruin mo yung pagtindig ng presidente, sasabihan yung presidente na mukhang nayayabangan or natatapangan ako sa presidente. Anak mang teteng, ano ba ang dapat gawin ng presidente? Alam nga namang lalamya-lamya siya. Anong gusto niyong gawin ng presidente kapag winawater cannon tayo ng China? Iiyak lang yung presidente? Presidente pa natin yung magsusori sa China. Tapos dinatawag yung weak leader. Tapos kapag ka pumapalag, sasabihan nyo, mukhang nayayabangan kayo sa presidente. Ang gulo-gulo nyo. Diba? Well, ito nga Okay. Tuloy natin. As he does not see it as a priority. Padilla echoes the president's statement, emphasizing the impeachment moves against Duterte will not help the country. Ito lang Hindi daw nga priority. Okay, hindi priority. So, yung mga issue patungkol sa di umanong korupsyon, sa di umanong mga anomalya sa paggasta ng pondo, hindi pala importante yun. Grabe naman. Kaya tuloy yung mga kasamahan mo dyan, di ba? Kapag ka na-acquit sa plunder, kahit may mga ebidensyang napasok ang pera, ang milyones sa bank account sila, okay lang. Parang sanay na kayo sa ganyan Kaya nga siguro ayaw nila na yung impeachment ni VP Sara kasi may iimbestigahan yung mga bank accounts ni Sara Pero wag niyo namang lahatin. Kasi kaming taong bayan, gusto namin madinig. Ano ba yung katotohanan? Katotohanan na nais na nga rin isiwalat ni VP Sara sa isang impeachment proceedings. Sabi niya, ready siya. May lawyers na siya. Bakit gusto niya hadlangan? Tama. Hindi po nagbabago ang aking suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Dahil bilang ako po ay uniteam. So, makita niyo dito mga clear. Hindi naman siya Uniteam ka na ba talaga? Or nananatili ka sa, side ni Sara? Uniteam. sumusuporta para sa bayan. Hindi siya sumusuporta para sa katotohanan. Sumusuporta siya kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara. Diba? Tingnan natin. Team. Katulad po ng sinabi ng uniteam, pangalawang Pangulo, aking suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Dahil bilang ako po ay uniteam. Mga ka-clear, sa totoo lang, hindi natin nakikita yung suporta niya kay PBBM. Tama. Katulad po ng sinabi ng Hindi natin nakikita kung ano yung suporta sasabi niya kay PBBM. Mas killing siya sa mga Duterte. Actually, kapag ganyan naman yung sasabihin ni Robin is paniniwalaan naman siya ng mga supporter nila ng mga DDS. So, parang wala. Sasabihin niya talaga yan. Pangulo, hindi po ito makatutulong sa ating bayan sa ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya na ito daw po ay isang bagyo lamang sa tipat. Ito po ay parang maaantala lang po ang kaunlaran natin dito. Kung hindi kaya nagsalita si PBBM, mga kaklir, ano ang yung stance dyan? Hala. Patuloy ang impeachment? O hahadlangan mo rin? Hahadlangan. Diba? Huwag yun na kasing gamitin yung sasabi ni PBBM. Obvious naman. Diba? Na hindi ka neutral sa isyong ito. Obvious. It's not for PBBM. It is for VP Sara. Boom. Diba? Sa impeachment. Duterte faced Sampal yun sa number 1 senator ng Pilipinas kuno ano. 3 impeachment complaints before the House of Representatives over the alleged misuse of funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. Okay, tinan niyo mga kaklir ha. Dito pa lang halata na siya. Okay? Umaten siya. Dito sa iglesia, no, sa rally ng iglesia. Pero ang pinangangalandakan niya talaga, pabor na pabor kay VP Sara. Grabe. So, basahin natin ha, mga kaklir. Ay, naku, Robin. Definitely, opo, hindi naman po napaka-plastiko naman kung sasabihin ko sa inyo. Pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung anong iboboto ko. Definitely po, ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. Pabor ka talaga kay VP Sara.
Wag mo nang 'di ba? Hindi na daw niya pag-iisipan. So wala talaga. Loyal ka talaga. Bias ka talaga. Nagsenador ka pa, 'di ba? Sayang lang yung boto ng taong bayan sa taong tumin. gamitin yung pangalan ni Pangulo. Definitely, I will vote no for impeachment. Ngayon pa lang po, alam niyo na po. Diba? Ano ba dapat ang isang senador kapag ang articles of impeachment ay nandyan na? Okay? Ito. Okay? Okay. Ito. Ito sinasabi, mga kaklire. Ito, Yan kasi yung problema kapag ka nagluluklok tayo ng mga taong walang alam sa batas. Ano? So, ayan, si Willie Rebelliam Nako, pag-iisipan nyo na yan, men, kung ipapasok nyo pa ba yan. sabi ni Cheese Escudero, Senate President. Okay? Yan, di ba? This is December 6, 2024. Senate President Cheese Escudero reaffirmed the Senate's readiness to convene as an impeachment court if the House of Representatives transmits the articles of impeachment against VP Sara. So, wala pa to, wala pa yan. Tapos, nahusga ka na, agad. Nilinis mo na si VP Sara. Kasi Bias mo, kahadlangan mo. Bias Diba? Alamin mo muna. So, ibig sabihin mga kahit na may basihan. Halimbawa, may tamang ground para ma-impeach si VP Sara, di niya titignan yun. Tama. Kasi buo na yung utak niya. Tama. Nahaharang yung impeachment. Kahit hindi pa niya nababasa yung articles of impeachment. Tama. Diba? Tapos, hulaan ko, doon yan kukuha ng mga rason niya. Kunyari, doon sa part ng INC. Diba na parang, ang gusto lang natin dito is peace, 'di ba? Magkaayos na anak ng teteng, confidential funds, may mga nangyari, may mga ebidensya, tapos ipipeace lang. Peace niyo mukha niyo. Sabi dito, Escudero emphasize that while discussions on the impeachment process are still hypothetical pa nga lang eh. The Senate is prepared to fulfill its constitutional duty despite a tight legislative schedule and external political activities such as Iglesia ni Cristo planned nationwide rally in support of President Marcos and opposition to the impeachment. Diba? Pero kanina nakita natin, more on dito lang sila. Yung nag-speech yung mga nagsalita. Okay? Tama. Kasi mas negatibo ang paglalahad nila pagdating sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon. Pero never nilang naging negatibo kay VP Sara o kahit kanino, kahit na kay dati Pangulong Duterte. Tama. So, dito sila. Ang gusto kasi ng mga DDS, men, merong mga utang na loob, 'di ba? Yung mga natulungan ni Duterte, anak ng teteng, So ano 'yun, bakit si Duterte ba 'yung nagpanalo? Siguro may point na in-endorso, pero men, taong bayan pa rin yung nagde-decide diyan 'Di ba? Taong bayan pa rin, like unfair din naman 'di ba na naging senador ka. Sabi nga ni PBBM, kapag ka naging senador ka, naging presidente ka, dapat lahat ng tao sa Pilipinas pagsisilbihan mo, hindi lang yung DDS. 'Di ba? Kaya no choice ka kundi pagsisilbihan mo yung mga loyalist, yung mga dilawan, mga camping. Like lahat talaga pagsisilbihan mo kasi senador ka. Hindi yung wala lang, Robin Padilla. Dahil nandun siya sa koponan nila Robin, DDS lang. 'Di ba? Di kagaya nila Hontiveros ba na kahit iba yung stand nila, kinikriticize din nila sometimes si PBBM, yeah. Tapos basta kinikriticize nila yung mga tao-tao diyan sa Senado, sa Kongreso, 'di ba? Kasi ang para sa kanila, kung may mali kang nagawa, kokorek kita. Kung may dapat punahin sa'yo, pupunahin kita. Hindi yung nakitaan nyo lang si Kibuloy na marami ng reklamo. Ay, hindi, mabait si Kibuloy. Nagpahiram ng helicopter sa akin yan eh. Hindi niya pinabayaran, anak ng teteng. Utang na loob yarn. More on this, yung mga nagsalita sa stage doon sa peace rally. So maliwanag ang mensahe, sabi ni Cheese Escudero, ni Senate President. I'm saying INC na sila ay sumusuporta sa Pangulo. Okay, alam na natin yan. Escudero clarified that the Senate's discussion remain procedural and eto na, kasi dapat alam mo to eh. Dapat minsan utak-utak din. Senator Robin Padilla, ha? Uy, utak-utak din daw. Nako. Do you think may utak pa? May utak naman si Sen Robin, pero ewan ko kung nagamit ba ng maayos. This discussion remain procedural and impartial. So, alam mo naman siguro, ibig sabihin impartial, ibig sabihin walang kakampihan. Tama. Focusing solely on its mandated role. So, ano ba ang mandato mo? Senator Robin. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa rin naaral. Nako. Kung ano mandato mo bilang senador kapag nandiyan na ang
articles of impeachment at nagsimula ng mag-hearing. Actually, marami naman siguro silang mga senador na ganyan na hindi alam yung mandato nila. Like, wala lang, bias-bias, balimbing-balimbing, anak ng titing. Senado ay handang gampanan ang aming tungkulin. Alinsunod sa saligang batas. Oh, ito ba nasa alinsunod sa saligang batas ba yung pinagsasabi mo? Tama. Nahadlangan mo? Agad? Nakakahiya, men. Ang mga talakayan Diyos ay ko. informasyonal lamang at hindi dapat ituring na pagsuporta o pagtuto sa reklamo. Diyos ko. Once the impeachment articles are transmitted, the Senate will convene as an impeachment court. First time mo kasi, kaya siguro hindi mo alam ito eh. With senators taking oath. Well, for me, baka alam niya. 'Di ba? Alam niya, pero syempre, may utang na loob eh. 'Di ba? May biases eh. So, wala. Need niyang, ipagpatuloy. As impartial judges, ayan manunumpa ka pa. At sasabihin mo na ikaw ay mananatiling walang kinakampihan. Nako. Diba, Senator Robin? Alam mo ba to? Diba? Kapag na-transmit na sa amin Lakasan mo, ma'am. Ipagdiinan mo talaga yan kasi, men, grabe. Tapos dadagdagan pa nila ng Willie Rebillame at Philip Salvador. Diyos ko, maawa. ang articles of impeachment, magsimula ang aming trabaho bilang impeachment court. Diyos Itiyakin ko. namin patas at naaayon sa batas ang proseso. Nako. Senator Robin, di ba? Para kay Alam Robin mo ba talaga to? to. Yan ang problema sa mga hinahalan natin na na Sikat. walang alam. Artista. Di ba? Issue pa ba to? Hindi ko pinipersonal si Senator Robin Padilla. No? Pero issue kasi na wala siyang alam dito. Paano umakto kapag nandiyan na yung articles of impeachment? Titiyakin namin patas. Hindi mo ba to? Kailan ba to? Wait lang ha. Anong date ba tong impact na to? December 5. Una-una pa to. So dapat nakikinig ka kasi. Nakikinig ka dapat. Kung ano yung sinasabi. Para hindi ka napapahiya ng ganyan. Okay? Maliwanag titiyaking patas at naayon sa batas ang proseso. Hindi ka na batas sa sinabi mo yan. May decision ka na. Hindi ka Tama. magpapaka-plastic at tatanungin kung anong gawin mong desisyon. Ang problema kasi dito, toxic kasi yung DDS community eh. Like kapag hindi yun yung sasabihin ni Robin, men, wala, huhusgahan nila ng matindi si Robin. Sasabihan agad nila ng traidor. Ganyan ka-demanding yung mga DDS, men, yung mga community, mga supporter nila. Diba? Sila yung diktador talaga. Kasi lahat ng sasabihin ng tao, wala. Iiyakan nila yun. Like, for example, sabi ko sa inyo, kahit si Robin kapag hindi sumagot si Robin doon, like for example, biglang, yung opinion ni Robin, biglang mag-aano siya na, depende na lang kung kung malakas yung ebidensya, i-impeach natin si VP Sara. Pag ganun yung sinagot ni Robin, wala, puputaktihin siya ng mga DDS. Kita nyo si Willie Rebillame. Diba si Willie Rebillame dati is parang ginanon yan ni PRRD. Inakyat yung kamay. Inakyat talaga. No? Parang ginanyan ba? Parang inendorso si Willie Rebillame ni PRRD. Pero nung sinabi ni Willie Rebillame sa interview niya na kung mapapatunayan na guilty si VP Sara, edi impeach ko siya. Ano yung reaction ng mga DDS? Edi galit na galit sila. Diba? Biglang husga talaga sila. Like, may mga nagme-mention pa na wala kang utang na loob. Ganyan yung atake nila, men. Ganyan sila ka-toxic. Pero kahit na hindi naman yun sinabi ni Willie Rebillame, wala. Hindi pa rin natin siya iboboto, kasi wala, tagilid talaga. Baka Robin Padilla 2.0 lang yan eh. Pabor kay VP Sara. Okay? Okay. Bagamat mahigpit ang aming schedule dahil sa paparating na panahon ng kampanya, handa pa rin ang Senado na gawin ang aming tungkulin. Hindi namin maaalintalikuran ang aming responsibilidad. May responsibilidad ka. Tama. May responsibilidad ka. Tama. Senator Robin Padilla. Diba? Escudero also highlighted the importance of, the importance of neutrality. Diba? Walang kinakampihan. Neutral ka dapat. Fairness. Diba? Kaya nga dyan ako believe kay Escudero eh. Kahit medyo nakakainis na talaga siya. At least meron siyang neutrality ba? Diba? Pero minsan talaga nakakainis talaga si Escudero. Si Senate President Escudero. Nakakainis talaga siya. Pero meron siyang ganyan ba na neutrality. Pero ewan ko, yung tingin naman kasi ng mga pro-admin dyan kay Escudero is medyo din talaga siya. Medyo nasisense nila na parang panic siya sa DDS. Pero sa akin, parang medyo nasa siya, 50-60. Diba? Something like that. Yung pagka-neutrality niya. Reasonable. Si Senator Robin talaga, wala. Like 100-0 talaga. Diba? 100% VP Sara, 0 sa administrasyon. Patas ka.
and public trust. O dapat pagtiwalaan ka ng publiko in the impeachment process. O ngayon meron ka ng desisyon, nasaan yung public trust namin sa'yo? Wala pa nga articles of impeachment, wala Sana ka pa din na yun nakikita ng manalo. reklamo, di mo pa nakikita kung ano yung pwedeng maging kaso ni VP Sara. Acquitted na agad sa'yo. Grabe ka, O, Robin. nakasaad sa aming mga patakaran ang pagiging neutral sa politika. Senator Robin, iba? Ang aming trabaho ay nakasentro sa pagpapakita ng isang bukas at patas na paglilitis. O, Yun. that's the problem, Senator Robin. Hindi ka nag-aaral. Di ba? Kahit sabi mong numbers game yan, kahit deep inside your heart, deep inside in you, Nako. ikinakampihan ka. You should appear neutral. Dapat nga hindi lang appear, dapat nga talagang neutral. Tama. Kailan mo hindi mo kakayanin maging neutral eh. Tama. O, tapos, Tapos magdadagdag pa kayo, Philip Salvador, na ngayon pa lang parang wala na, grabe na yung loyalty kay Duterte. Kung i-rate mo 0 to 100, mga 200% yung loyalty niyan kay Duterte. So paano? Paano magiging effective na senador yan kung ganyan lang din? sisilbi kang judge sa impeachment? Hindi ka nga neutral? Ito pa. Ano ba sinasabi ng rules? Mga ka-clear, Senators, section 3, ayan, okay, dito, ito yung article niya. Legal expert senators, judges not being just doing their job. Okay, 22 to, okay, corona to eh. Okay, ayan. Section 3, however, says, senators shall observe political neutrality during the course of an impeachment trial. What is political neutrality? Political neutrality, defined as exercise of public officials' duty without unfair discrimination and Tama. regardless of party affiliation or preference. Tama. Kahit anong partido mo, dapat hindi mo gamitin yan. 'Di ba? I think for me mas malala yung party affiliation over sa political dynasty. Do parehas lang din sila ng mga malala or medyo negative talaga. Pero mas malala yung ginawa ni Senator Robin Mas malala pa sa political dynasty men kasi yung loyalty talaga nila. Wala talaga. Grabe. Neutral ka dapat, walang kinakampihan. Minsan kasi, akala mo, pag tinanong ka, tapos ang sagot mo ganyan, akala mo tama na. Naku. Mababahiran ka agad, ngayon, natatang-nata ka. Diba? Natatang-nata ka na. At ito pa, Huli. ito'y galing kay Senator Pia Cayetano. Ang date nito ay January 15, 2012. Okay, sabi niya, following the above mandate, last December 14, 2011, we took our oath as judges of the impeachment court. Okay? Because we sit as trial court, we are not there to use our personal relations nor our political affiliations. Yun. What is required is that we go through the trial, calling witnesses, listening to their testimonies, and the cross-examinations. We are even allowed to ask questions. Then, as trial judges, we are required to weigh the evidence presented and make a decision. 'Di ba? If the intention of the framers of the Kahit silipin mo man lang yung evidence. Pero yun nga kahit naman positive yung evidence, is wala talaga. Hindi talaga yung mga senador na yan na loyal. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sana yung mga senador na magno-no sa impeachment, sana tanungin din sila, dinhingan sila ng valid excuse talaga kung bakit hindi nila aagrihan yung impeachment. Like for example, litaw or lantaran naman yung lantaran naman yung mga ebidensya. Dapat pa-explainin talaga sila kung bakit yan yung desisyon nila na magno-no. 'Di ba? Tapos syempre, parang dapat i-cross-examine din yan ba na parang, ikaw, senador ka, 'di ba? Kalyado mo sila Duterte. So ano ba to? May kinalaman ba dito? Yun? 'Di ba? Yun dito. Something like that. Dapat ginaganon, ini-examine din, hindi yung porket wala nang paliwanag, wala lang, parang trip ko lang, 'di ba? Hindi ko lang gusto yung yung decision yun, hindi ko lang gusto yung mga ebidensya dito. Di pwede yun. 'Di ba? Parang lang yan Parang kapag naka-jogi ng tao lang yan Kahit na hindi tutuluyan ng pamilya, like for example, ayaw magsampa ng pamilya nung na-tsugi mo na tao. Parang yung kalaban mo ngayon, people of the Philippines. So matutuluyan ka pa rin, magbabayad ka pa rin. Parang ganun ba? Dapat ganyan din yung yung prosecution dyan sa impeachment na yan. 'Di ba? Hindi pwede yung wala lang, ko kasi yan beshi ko kasi yan anak ng teaching. Constitution were to make this a purely political process, then why go through an impeachment trial?
The Constitution could not have then just allowed the President or provided for some other means to remove the defendant official subject of the impeachment. So lumalabas dyan, dapat talaga neutral kayo. Tama. Iwiwi nyo, mabalansihin nyo, evaluate nyo yung mga evidence na Grabe. ipe-present at dun lang kayo gagawa ng decision ninyo. Tama. All suitors are entitled to nothing short of a cold neutrality of an independent, wholly free, disinterested, and impartial tribunal. Maliwanag, di ba? Tama. Impartial judgments are described as decisions on the basis of facts and in accordance with law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats, or interferences, direct or indirect from any quarter or for any reason. Tama. So, ibig sabihin, dapat ang inyong paghuhusga ay galing sa mga ebidensya madidinig Di ba? at kung paano mo itong i-evaluate. Tama. Hindi Dapat hindi dahil sa personal mo lang na di ba, na interest. Grabe yan. dahil kapartido ka, kaalyado ka, kaibigan ka, nung subject person's impeachment, doon ka na agad. Tulad Tama. niyan. Sabi nga natin, wala pang articles of impeachment, may decision ka na. Tama ba yun? Mali. So, nasa problem mga ka-clear. Di ba? Nasa problem. Dapat, sana, ang ihalal natin ng mga leaders natin, hindi angas lang, Hala. hindi bibig lang, Hindi hindi puso madaling lang. manakot ng mga public servants. Hindi puso lang din. Di ba? Binubuko kunwari. Pero di natin alam kung ano pala ang motibo Agenda. ng pambubuko na yun or panglalait on air ng ibang tao sa public servants. Diba? Di nyo na alam. Baka ACDC yan. Attack collect, defend collect. So, dapat aralin nyo yung inyong mga kandidato. Hindi Tama. porkit sikat. Hindi porkit maangas. Wala naman palang, ayok. Oo. Hindi porket sikat. Willie Rebillame yun. Sabi ni Madam, wala siyang pinangalanan nung tinanong si Willie Rebillame. Ano yung gagawin mo or kapag naging senador ka na? Hindi, wag mo muna akong tanongin dyan. Hindi pa ako senador eh. Anak ng Tsing. Kung sabihin walang utak. Hindi nag-aaral. Hindi prepared. Uy, Para sa parang trabaho si ito. Willie yun ah. Just like, Senator Robin Padilla. Hala. Tanong natin. Ilang taong ka na senador? Actually, si Robin Padilla yung talaga eh. Sumisira ng image ng mga artista talaga eh. Di ba? Ayon nga kay Kuya Will, di porket artista, ginajudge nyo na agad, ginajudge nyo na kaming mga artista. Ngayon pa lang, interview pa lang kay Kuya Will, wala, parang alam na natin na magiging Robin Padilla 2.0 siya eh. Nag-aral ka ba? Nag-aaral ka pa ba? Itong magiging obligasyon nyo kapag pa lang wala pa nga eh. Kapag yung articles of impeachment ay nandiyan na sa Senado, tidinggin nyo na. Ipapalabas mo talaga sa taong bayan na hindi ka neutral. Nako, Pero anyway, inamin mo na eh. Kaya sabi Tama. ko paminsan-minsan, use your brains. hala, Kasi Use mali your yung inaasan brains. mo. Violation yan ng mga procedures. tama. Saka ng rules na dapat manatiling patas. Patas. Hindi titingin sa kulay at saka sa political affiliation. Diyos ko, undersecretary pa nga lang, wala na, barado na si Senator Robin, Diyos ko, day. Yun yung problema mo, Senator Robin. Diba? Toxic kasi Porket yung kakampi nila mo, eh. Parang ombudsman lang, wala pang complaint, cleared na. Wow, Wala nang kaso agad. wow. So yung loyalty mo, hindi sa bayan. Siyang tunay. Which is nakikita naman din natin yan, men. Mula pa dati. Mula pa nung naupo yung taong yan. Diba? Wala na talaga. Hindi talaga siya more sa bayan, men. Loyal talaga siya sa kapartido nila. Grabe yun. Grabe yun. Loyalty mo sa politiko, sa partido. Iboboto niya ba ito ulit kapag tumakbo? Wag na. Anong aasahan dito? Ina-aspire Kayo, men, iboboto nyo pa ba? Kapag iboboto nyo pa rin to tapos manalo, ewan ko na lang. Grabe na talaga. My goodness. Kawawang Pilipinas. Tapos, syempre, tayo, mga gising na tayo eh. If ever lang to, wag naman sana, knock on wood, wala tayong kahoy dito. Wag naman sana manalo to si Robin. For sure, ang bumoto niyan mga DDS lang din. Grabe yung ganyan, na parang ibubuto lang nila kasi kapartido din. Kita nyo si Philip Salvador, sila mismo yung nagsabi na hindi deserve ni Philip Salvador maging senador. Pero ibubuto na lang daw nila kasi malakas daw yung rating ni Philip Salvador. Tapos may chance pa na makatulong siya para hindi ma-impeach si VP Sara. Anak ng
dictating, di ba? Magluluklok kayo ng senador para lang hindi ma-impeach si VP Sara. Tapos ano yan, magkakalat lang dyan yan sa Senado. Grabe naman, oh. Kaya ito, ipinagmamalaki pa, neto ni Panelo, natatakbong Pangulo to pag hindi si VP Sara. Diyos ko. Ano mapapala natin Pangulo. sa kagaya ni Senator Robin Padilla? Kahit nga siguro mag-congressman to, parang walang pupuntahan eh. Diyos ko. Tanong ko lang, di ba? Alam mo, kahit naman wala kang alam, kung nag-aaral ka, di ba? Bago ka sumagot siya, inaaral mo muna kung ano yung dapat mo sagutin. Hindi ka masasabihan wala kang brains. Wala palang Nako. alam. Sino Tama. pala mag-aaral? Sino pa nag-aaral? Ang tanong, nag-aaral ba? Kasi nung debate nila ni Coco Pimentel, parang nagbabasa lang siya doon eh. Parang may ibang gumagawa nung binabasa niya eh. 'Di ba? Ano naman nangyayari sa bansa natin kung puro ganito iboboto natin? Nga. Di ba? Nadadaan ba tayo sa awa? Nadaan ba tayo sa awa kay Miss Maria Rodriguez? Hindi pala pwedeng ganun eh. Hindi pwede lahat bait. Tama. Dapat una, matalinong may puso. Tama. Di ba? Matalino, pero gagamit naman ng kamalian o aabusuin ang mga nalalaman at ang kapangyarihan. Baliwala rin yun. So dapat magsama yung talino at puso. Ganon. Dapat ang criteria natin mga clear, matalinong, may puso at may takot sa Panginoon. Yun Pro-Pilipino kasi din. once may takot ka, matalino ka, pero may takot ka, may kasama ng puso yun. Pro-Pilipino din. May kasama rin takot yun na gumawa ng mali. Dahil mahal mo yung Panginoon, may takot ka eh. Tama. Pero hanggat wala yan, mangungurakot na mangungurakot yan. Hala. Wala kinatatakutan. Tama. Di ba? Kaya sa susunod ha, kapag tayo boboto, hindi pwedeng sikat lang, tapos walang brains, or walang Ayun. sipag sa pag-aaral, hanap tayo. Daming tatamaan yan. Hindi pwedeng sikat lang, walang brains. So hindi naman sa amin na maliit natin yung mga senador. No? Kasi of course, Willie Rebillame, of course, may utak din naman yan. Diba? Philip Salvador, may utak din naman yan. It's just yung mga brains lang talaga nila hindi papasa sa pagiging senador. Diba? Yun. Porkit maangas o maingay, the best na mga kaklit. Tingnan nyo yung marunong at nagtatrabaho talaga. Okay? So yun lang. Senator Robin, paaral naman po yung procedure. Hala. Bago ka magsalita Nakula dyan, tuloy. na ang iboboto mo agad, ibablock mo agad ang impeachment proceedings. Hala. Wala pa sa kamay mo ang articles of impeachment para ikaw ay magsalita ng ganyan. Tama. Hindi yan magugustuhan ni Senate President na lahat kayo dapat ay manatiling neutral habang itong impeachment ay dinidinig sa inyong bakuran. Tama. Okay. So, yun. Hanggang dito na lang muna mga kanoisy. So, again, ang video to ay mula kay Alchiri Vlog. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, Attorney Claire Castro din. Batas with Attorney Claire. Supportahan nyo rin yan. So, isubscribe nyo rin yung channel niya. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Diba? Grabe talaga. O parang naka-specialize talaga tong usaping to or videong to kay Senator Robin. Diba? Natamaan talaga ng husto. I mean, wala talaga, men. Sobrang layo talaga. Though si Bato, may ano din naman si Bato, may utak or may knowledge din naman siya, pero yun nga, parang minsan, talaga siya, nag-o-over or, loyal din siya kay PRRD, di ba? Pero itong si Robin talaga, ibang klase talaga yung nito. Di ba? Ibang klase talaga. So, nabakbakan talaga siya ng todo sa content na ito. At saka, ang kinaganda pa sa content na to, maraming mga senador na natamaan din. Di ba? Pati yung mga aspiring senators, mga tumatakbong senador, natamaan or nasa poll din dito. Sino-sino yon? Willie Rebillame. Diba? Si Philip Salvador. Diba? So, yung naman, yung mga senador na magre-re-elect din, marami din sila. Diba? So, nakakainis lang talaga. Kahit ako nung sinabi din ni Senator Robin Padilla na parang magno-no siya sa impeachment. Unang pumasok talaga sa isip ko, like, ano yun? Lantaran mo talagang sasabihin sa TV na bias ka talaga sa mga Duterte. Diba? Lantaran talaga. Like, yun, takot ka na sabihin. Mas okay pa nga si Willie, kasi nung sinabi ni Willie na, syempre, kung ano yung sasabihin ng ebidensya,
'di ba? Yun yung susuportahan ko, 'di ba? Kung sabi doon na ka-impeach si VP Sara, di impeach ko siya. Walang kakilala, something like that. Maganda pa yung sagot ni Willie over kay Robin. Sana yun na lang din yung sinabi niya, 'di ba? Pero yung kay Willie, ang tanong, totoo ba? 'Di ba? Ang tanong, totoo ba na susunod talaga siya? Totoo ba na hindi siya magiging loyal kay Duterte or sa mga Duterte pag nagkataon, pag naging senador siya? Kasi alam naman natin na ang unang nakakita or unang naka-appreciate kay Willie Rebillame ay si PRRD. 'Di ba? So parang medyo 50-50 din yun. So parang si Senator Robin lang din yan. Kung sasabihin ni Senator Robin na kung ano yung kalalabasan ng impeachment, ano yung resulta, kapag yun yung sinabi niya, di din talaga natin sure kung yun yung gagawin niya. Pero at least man lang, kung yun yung statement niya, meron tayong pwedeng singilin if ever bigla siyang mag-no, di ba? Pero yung ganito, nalantaran ka talaga na, no ako, magno-no ako. Loyal ako kay VP Sara di ba? Biglang, magno-no ako kasi iimbestigahan nyo yung confidential funds, imbestigahan nyo rin yung ibang tao. Grabe naman na yan. Grabe naman na tawag dyan. Rebuttal yan. Di ba? Di pwedeng tapusin mo na si VP Sara. Ito din yung isa sa nakakatawa kasi ang gusto nila, tignan din daw yung confidential funds ng iba. Like, pagsabayin daw. Mas mabuting ang unahin yung vice president, di ba? Para sample talaga. Like, sinample talaga sa vice president. Tapos isunod na natin yung mga congressman na yan. 'Di ba? Kung may makita kayo sa presidente, isunod din natin. Pero ang tanong, or siguraduhin nyo rin na meron kayong nakita talaga na problema sa sa presidente. Hindi yung puro lang kayo, talk lang, walang evidence. Kasi sa inyo, kay VP Sara may evidence 'Di ba? So yun lang naman. So kayo na masasabi nyo dito? Comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay Alchiri Vlog. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, Attorney Claire, Batas with Attorney Claire Castro. Supportahan nyo rin yan. So subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So paabutin na natin to ng 100,000 subscribers. Kasi malapit na tayo mag 100,000 subscribers. So, subscribe. Nakasubscribe na. Thank you so much for watching Filipino IC.